Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Gilbert Obermad. Sabi niya, ka-idol, tanong ko lang po kung maganda ba yung Browning BDM at kung matibay ba. Salamat po. Okay. So bago natin yan bigyan ng pansin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil kayo ay nakatulong para dumami ang ating mga subscribers dahil tayo umabot na ng 35,900 plus na mga subscribers. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga silent viewers dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues. Dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries na 6 na mga bata na anak ng mga single parent na tinutulungan natin para makapag-aral. Yung kita ng ating YouTube channel ay sa kanila natin ibinibigay. At maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yan po'y anak ko, wag po ninyo yan tawagan para bumili ng mga baril. Tawagan po ninyo ako kay may mapapaabot na tulong para kayo ma-recognize. At kagaya ni Aljun Dating, maraming salamat sa iyo Aljun Dating sa muli mong pagpapadala dyan sa ating GCash number. Gayon din kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Sir Noli Peace America ng Virginia, USA sa pagpapadala naman sa ating mga premier videos. Sir, napakalaki ng naitulong mo sa ating mga beneficiaries. At pagpalain kayo ng ating Panginoon, bigyan kayo ng marami pang pagpapala at mabuting kalusugan, malusog na pangatawan sampo ng inyong mga pamilya. Okay, so punta na tayo sa katanungan ni Gilbert Obermad. Ano ba itong na to? Browning BDM na ito. Itong Browning BDM na ito ay wala tayo dito sa range. At ako ay siguro mga 2 beses lang ako naka-experience na makaputok nito dito sa kasi may luma nito na pinalinisan sa akin. Tapos tinisting namin. Napakaganda itong baril na to. At ito ay tingnan natin yung kanyang history. Ito ay ang origin nito ay Amerika. United States ang origin nito, place of origin. Ang service history naman nito ay kung pagdating sa gira ay ginamit ito sa Lebanese Civil War. Okay, at ang production history nito ay napakaiksi lamang. Production history. At ito ay dinesign ng Browning Arms Company. Ang nag-design nito ay Browning Arms Company. Design noong 1991 at ang manufacturer nito ay Browning Arms Company. Nag-produce sila noong 1991 hanggang 1998. So 7 taon lamang sila nag-produce, pero ito ay produce nila ito para sa mga military o mga law enforcement enforcer. Mga doon nila ang purpose talaga ng pagdi-design nito. At may mga variant ito. Ang variant nito ay Browning BPM-D at saka yung mga Browning BRM at Browning DAO. Yan ang mga variant niyan. Ang mga specification naman nito ay ang bigat nito ay 870 grams. So halos wala pang 1 kilo, 30 ounce. At ang barrel length nito ay 120 mm lang. Ganito lang kahaba ang barrel nito. Ganito lang kahaba. Ito lang ang haba ng barrel niya. Maiksi ng konti sa sa mga 1911, 120 lang ang haba niya, nasa lang 4.7, hindi pa umabot ng
inches. So maiksi ng kaunti. Ang cartridge niya ay 9mm by 19mm parabellum. Ang action niya ay lock bridge short recoil. At ang feed system niya detachable 15 rounds. Okay. So ayan ang ano niya. So bakit ito ay parang ang kahalintulad nito ay yung Browning high power na hairstyle ang kanyang katulad, pero mas manipis ito kaya maganda itong pang concealed. Kumbaga mas manipis ito. Wala nga lang tayo nito. At ang kagandahan nito ay may decacker at double action. May single action at may double action. Ang ibig sabihin ng decacker, check natin ito. Hindi naman ito ito ay pang ano lang ito, pang-demo ko lang ito, hindi ito baka mabas tayo. Hindi ito Browning. Ang ibig lang sabihin ng decacker ay ganito. Meron siyang pag yung idinikak niya ay pwede mo siyang ibaba yung hammer pero hindi siya puputok. At pwedeng double action ang kanyang persyat. Okay? So yun ang kagandahan niya, at ang kanyang shape ay ambidextrous din, left and right. So ang kagandahan nito ay i-design talaga ito para sa mga law enforcement ang ano nito, at ito ay inano nila talaga ito para ito sa mga FBI. Inano nila ito parang ginawa nila ito pang compete sa service trial para ma-approve proposal sa standard issue pistol for the Federal Bureau of Investigation. Pero ito ay na-failed. Hindi pumasa sa FBI, hindi nila, kumbaga hindi na tinalo sila ng ibang mga firearms. So hindi natin alam. However, the BDM failed to win any large scale for law enforcement. Hindi ito, kumbaga ito hindi kinagat ng mga law enforcement. At kaya ang contract nito ay instead sold only in trials market having similar profile to the Browning, kasi ang parang mas tinalo ito ng Browning P-35 high power BDM, and its variant are often completed as mere variant of much older P-35 model. So hindi ito naging hindi ito ng mga ng mga law enforcement. So ito ay ang production nito ay inano na sa mga civilian. Ang production nito napapunta na sa civilian. At kung tatanungin ninyo kung maganda ba ito ay maganda at matibay, dahil nga ang design nito ay kumbaga pang mga mga law enforcement, kaya maganda ito at matibay. At ito ay parang itatapat nila sa mga revolver, kasi nga may mga double action ito. May mga double action, may single piston at may decacker. So yun ang talagang nito. At ito ay, ang sabi pa dito sa ating research ay, although Browning initially offered the BDM variant to law enforcement agencies, the BDM design failed to win any large, nag-failed ito sa mga large government contract. So the company instead advertised and released the BDM pistol for sale in the civilian retail market beginning no 1991. So noong 1991 inano na ito sa mga civilian, inopen na ito sa mga civilian. Pero ang purpose talaga nito ay sa mga law enforcement, kaya ito ginawa. So
Ang tanong lang naman sa atin ay kung maganda ba? Maganda ito. Kung ako ang tatanungin nyo, ito ay sarili kong maganda ito dahil bagaman ito ay hindi ko nasubukan ang tibay nito kasi nga 2 beses lang ko itong nagamit at na-testing at wala naman kami nitong ganitong model dito sa aming range, masasabi ko na ito ay maganda at matibay. Okay, ito ay sumikat din sa mga sa Canada. Ang market nito ay sa United States, Canada, at saka sa nito, marking on each of the Browning BDM pistols slides its Morgan sa Utah and Montreal, province of Quebec. At ito ay sa Browning Arms Company for its respective country during the production runs of the BDM model in its variant. So ayan, yan lamang ang masasabi ko sa baril na ito. At ang kahalintulad nga nito ay yung FN Herstal High Power Browning. Pero ang kagandahan nito ay may double action, single action, at may decacker. Yun ang kinalamang nito. At nung una ito ay 10 rounds lang, pero nung 1994 ay ginawa na nila itong 15 rounds. Kaya 15 rounds na yung mga lumalabas nito. So, capacity of 10 or 15 rounds ang mapagpipilian ninyo. A minimum cartridges. To comply with the 1994 US Federal Assault Weapon ban, magazine limited to 10 rounds capacity. Pero nung 1994, ginawa na itong civilian purchaser ay 15 rounds na ang magazine, ang capacity. So yan lang. At bihira ang rare ito rare itong baril na ito sa atin, pero sa Europe ito ay sikat ito sa Europe at sa US. Sa atin lang, awan ko lang sa atin, bihira lang. Dito sa Kuwait ay 2 lamang ang nakita ko nito na meron. So, kung ang tanong ay maganda ba? Ang personal na sagot ko ay maganda. Kung matibay ba? Matibay ito dahil bagaman wala akong karanasan sa tibay nito, ito ay all steel. Alam naman natin na pag all steel, steel ang slide, steel ang frame, yan ay isa sa mga, yan ang tinitingnan ko sa tibay ng baril. All steel ang at dinesign para sa mga law enforcement ay bagaman hindi ito kinagat ng mga law enforcement ay naging sikat din naman ito sa mga civilian, hindi lang nga sa atin. So yan, hindi ko alam kung may mabibili ito, may mga dahil wala ako sa Pilipinas, hindi ko alam kung yan ay mag-comment kayo kung ito ay available sa mga gun store natin sa Pilipinas. Yan, dahil ako wala ako dyan, 21 years na akong wala sa Pilipinas. So i-comment na lamang ninyo. At kung ano man ang comment ninyo at kung meron kayo nito, kung ano man ang experience ninyo dito sa baril nito, dahil kulang ang experience ko dito. Hindi naman ako yung sabihin ninyo na lahat ng baril ay na experience ko. Limited rin lamang yung mga experience ko. Nagbabase lamang ako doon sa mga materialis ng mga baril para malaman natin kung matibay o maganda. At kung anong purpose ng baril na ito, bakit ito ginawa. Yun doon lamang tayo nagbabase. So, ayan lamang ang masasabi ko. Please comment na lamang kung may mga experience kayo sa mga firearms na ito para malaman din naman ang ating mga ka-trigger. So, ayan. At punta naman tayo sa ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Randy. Meron kang 100% na engagement. At shout out din kay My Geographic.
meron kang 19 engagement. At shout out din kay Tommy Aparache, meron ka din perfect, 100 plus din ang engagement. At shout out kay Gino, Team Delta Angel, meron kang 3 engagement. At shout out kay Norman Paul, meron kang 52 engagement. Okay, at shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burger dyan sa akin dating machine shop sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa pagmamanage ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. sa halagang 40 pesos, buy one take one at mapapaburger kayo sa sarap. Maraming salamat po sa inyo lahat.